Jose, maaari ba akong pumasok? Sino yan? Ako ito, ang kuya pasyano mo. Sige, pasok ka kuya. Naihanda mo na pa lang yung mga kagamitan? Oo kuya, kailangan ko itong gawin ng palihim. Dahil ayokong malaman ni ama at ni ina, maging ni Leonor ang aking gagawing pagalis. Iilan lamang kayong nakakaalam nito. Bukod sa balak kong ipagpatuloy ang kursong medisina sa Espanya at tumuklas ng iba't ibang karunungan sa Europa, ay nais ko ring ibunyag ang katiwalian sa Pilipinas. Ang bumuo ng samahan ng mga Pilipino, maging ang pagsapi ng mga kilusang mason sa Europa. Mag-ingat ka, Jose. Bukod kina ama at ina, dapat ay hindi rin magsistretch ang mga nasa otoridad sa iyong gagawin. Heto, baunin mo na itong 356 na piso sa iyong paglalakbay. At makakaasa kang tutulungan kita sa iyong pag-aaral sa Espanya. Salamat sa iyong tulong, kuya. Wala yun. Sige, at may gagawin pa ako. Isang liham ang dumating mula kay Manuel Hidalgo. Magandang araw. Liham po para kay Jose Rizal. Salamat, Ginoo. Jose, isang sulat ang dumating para sa'yo. Ang barkong iyong sasakyan sa iyong paglisan ay ang barkong Salvadora. Sa ika-3 ng Mayo ay lilisanin mo ang Maynila patungong Singapore. Likas na sa ating pambansang bayani ang hilig sa paglalakbay. Kasama sa mga lugar niyang napuntahan at hinangaan ay ang Singapore. Pansamantala akong namalagi sa Hotel de la Paz. Kakaiba ang katangian ng kolonyang ito ng Inglaterra, kung saan may kalayaan, may liberal na kaisipan, at may disiplina ang mamamayan. Hindi tulad ng mga Pilipino na walang laya, takot, kimi, at bahagang buntot. Sa pagkakataong ito, ay sumakay ako sa barkong Yebra upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Mas elegante ang Colombo sa Singapore, Point Galle, at Maynila. Ang bansang Somalia ay may lupaing hindi kahaya-haya, ngunit kilala ng marami. Sa Aden ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakita ako ng isang kabelyo. Dumaan ang barkong aking sinasakyan sa kanal ng Suez. Nakakabighani ang lungsod na ito. Ngunit naungulila ako sa aking puder. Nakamamangha ang Port Said. Sa isang lugar ay maririnig ka ng iba't ibang wika. Tumigil siya ng isang araw sa Port Blue kung saan dumaan siya sa isang inspeksyon. Bonjour, monsieur. Good day, sir. Can I check your baggage, please? Good day, ma'am. Yes, you may. You may proceed. Thank you.
Welcome. Tunay nga pala talagang magalang ang mga opisyal na Pranses. Hindi tulad ng mga Kastilang opisyal. Narating na ni Rizal ang lungsod ng Barcelona sa lalawigan ng Catalunya noong Hunyo 16. Rizal, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Halika at ililibot ka namin dito. Hindi ko akalaing makikita ko kayo ngayon ng mga dati kong kamag-aral sa Ateneo. Kami man Rizal ay nagulat. Samahan mo kami sa paborito naming kapihan sa Plaza de Catalunya. Siya nga pala Rizal, pinapakilala namin sa iyo si Eusebio Carolinas, ang patnugot ng La Publicidad. Ikinagagala kitang makilala. Sa kanyang pag-uwi, masusulat niya ang Kastilang sanaysay na El Amor Patrio. Pinapayuhan kitang ipadala ito sa Pilipinas at doon ipalathala nang sa gayon ay mabasa ng ating mga kababayan. Sigurado akong magugustuhan nila ito. Ginong Del Pilar, may pinadalang sulat si Rizal. Ikaw pala, Basilio Morales. Maaari ko bang makita? Mahusay talaga itong si Rizal. Mabuti pa ay isalin ko ito sa wikang Tagalog upang maintindihan ng ating mga kababayan ang mensaheng dala nito. Pamamagatan ko itong pag-ibig sa tinubuang lupa. Ano sa tingin mo? Napakagandang mungkahi. Ginong Del Pilar. 2 liham ang natanggap ni Rizal mula sa kanilang bayan. Mahal kong kapatid, kamusta ka na? Sana'y maayos ang kalagayan mo riyan. Nais ko sanang ipabatid sa iyo na mayroong kumakalat na epidemya sa ating lugar. Ngunit huwag mo kaming alalahanin sapagkat kami nag-iingat namang mabuti. Zal, kamusta ka? Nais kong malaman mong namamayat na si Leonor sa kaiisip sa iyo. Oh, saan naman ang tungo mo ng ganito kaaga? Panahon na ng taglagas. Panahon na rin upang magpatala sa universidad na aking papasukan, gaya ng bilin ng aking kuya Pasiano. Patungo ako ngayon sa Universidad Central de Madrid. O siya. Mag-ingat ka sa iyong lakad. Salamat. Sadyang nag-uumapaw ang katalinuhan nitong si Rizal. At napatunayan ito sa pagkuha niya ng iba't ibang kurso. Sumali rin siya sa mga samahan. Nagpupulong ang mga mag-aaral na Pilipino sa bahay ni Don Pablo Ortiga y Rey. Magandang araw, Don Pablo. Magandang araw, Ginoo. Rizal. Rizal na lamang po ang itawag ninyo. Marahil ay bago pa lamang po ako sa inyong paningin. Kabilang din po ako sa Sirkulo Hispano-Pilipino. Ama, mayroong taong nais kang makita at makausap. Naroon siya sa ating pintuan. O siya, Rizal. Maiwan ko muna kayo rito. Siya nga pala, Rizal. Si Consuelo, ang aking anak. Consuelo, si Rizal. Isa rin siyang mag-aaral na Pilipino dito sa Espanya. Kung gayoy, kasapi ka rin pala sa Sirkulo Hispano-Filipino. Ganoon na nga. Mukhang mapapadala sa pagpunta ko rito sa inyong tahanan. Sapagkat sa pagkakaalam ko dito ginagawa parati ang pagpupulong. Isa pa yung nakaenganyong dumito sapagkat maraming magagandang bagay ang maaari kong pagmasdan dito. Tama ka. Dito nga parati ginaganap ang mga pagpupulong. Kaya naman, pamilyar na sa akin ang mga kasapi nito, maliban lamang sa iyo. Ngayon nga lamang akong kapunta rito. Inaasahan ko na
Hindi ito ang una't huli mong pagpunta rito, sapagkat ikagagalak iyon ng puso ko. Ikagagalak ng puso mo? God give me you, show me what's real. There's more to life than just how I feel. And now that I'm one, it's right before my eyes. And now that I live for, though I didn't know why, now I do. God gave me you. God gave me you. Ibig kong sabihin, magagalak ako para sa samahan, gayon din ang mga kasama mo. Kung gayoy, ikagagalak din ng puso kong maraming pumunta rito. Consuelo, ito ang malamig na inumin para sa'yo. Salamat, Eduardo. A la señorita Consuelo Ortiga y Rey. ¿Por qué pedir los versos insensatos que un tiempo loco de color canté? Será tal vez para arrojarme en cara mi necia ingratitud, mi amargo ayer. Tenedlos ali, pobres versos míos, hechos malditos que el acto el pesar. Sabéis muy bien a quién deben su vida, y velos a vos os lo dirán quizás. De nuevo siento las espesas sombras cubrir el alma con su densidad. Cápilo, sé nomás una flor hermosa, pues te falta la atmósfera y la luz. Nakaranas din ng pagdarahop si Rizal sa pagtiranya sa Espanya. Nauunawaan ko kung sa ngayon ay di muna ako makakatanggap ng pensyon mula kay Pasiano. Gagawin ko na lamang din ang lahat ng pagtitipid para sa aking pag-aaral. Umaasa akong bubuti na ang kalagayan ng aking pamilya. Sumali rin si Rizal sa mga demonstrasyon kontra administrasyon sa Universidad Sentral. Sa tinutuluyan ni Rizal, Rizal, mukhang bumakot ka na naman ng karangalan. Ano mo ba ito nakuha? Pagalingan ba sa pagpapaibig ng mga babae? Dapat siguro isinama mo ako. Adi sana ngayon ako yung may hawak nito. Puro ka talaga kalokohan. Nakuha ko yan sa patimpalak sa wikang Griego. Galing mo talaga, Rizal. Pero bakit parang di ka masaya? Nakuha ko man ang karangalang yan, ay hindi ko pa rin naman makukuha ang makapagtapos ngayong kulang ako sa perang pambayad at sa pagsusumite ng aking pananaliksik. Ayos lang yan. Huwag ka nang malungkot. Binibigyan ka lang talaga ng pagkakataon upang magtagal dito at maglibang kasama ang matigas mong kaibigan. Seryoso ka ba? Nasaan yung matikas na kaibigan ko yun? makalipas ang halos isang taon, nakuha niya ang titulong lisensyado sa Filosofiya y Letras at degree ng pagiging doktor ng medisina. Binabati kita, Rizal. Salamat, Eduardo. Isang salo-salo ang ginanap para kay Felix Resurrección Hidalgo at Juan Luna. Hindi nga naman talaga maipagkakailang magagaling ang mga Pilipino. Binabati kita, Felix, sa iyong obrang Virgenes, Cristianes, Expuentos al Polaco. Salamat, Rizal. Gayon din sa iyo, Luna, sa obra mong Spolarium. Salamat, isang karangalan. Nandito ka na pala. Nasiyahan ka ba sa iyong pamamasyal sa La Place de la Concorde? Labis ang aking pagkamangha sa lugar na yon. Tunay na kabigha-bighani ang kagandahan ng palasyo.
Sa susunod ay gusto ko naman napuntahan ng Arc de Triomphe. Maaari ba kitang maimbitahan na sumama sa aking pagpasyal? Bakit ko naman tatanggihan ng iyong alok? Gusto ko ring bumalik sa makasaysayang Arc de Triomphe. Sa ngayon ay umpisahan na natin ang pag-aaral sa araw na ito. Magsimula na tayo. May itatanong ako sa iyo, Ginoo. Napansin ko na mas magaling ang mga kagamitan rito sa Pransya kumpara sa Madrid. Iyan ay maaaring sa kadahilan ng ang Pransya ngayon ng sentro ng medikal na pagtutulong. Mahirap man sabihin ngunit normal lang dito sa Pransya ang paggamit ng mga bangkay upang pag-aralan ng katawan ng tao. Samantala, ang ibang mga lugar sa Europa ay puno pa rin ng mga paniniwala. Kaya hindi nila matanggap ang ganitong uri ng pag-aaral na naging dahilan sa pagiging mas mahina sa medisina. Oo nga pala, Dr. Rizal. Ikatatlo na ng hapon, hindi ba't pupunta ka sa iyong mga kaibigan? Tama nga kayo. Mauna na ako. Maraming salamat sa mga tinuro nyo sa araw na ito. Kumpadre, maaari bang bawasan mo ang iyong paggalaw? Hindi magiging maayos itong larawan. Ginawa ko na ang lahat. Hindi pa ba sapat? Ako ba ay nakakaabala sa inyong dalawa? Hindi naman. Pinagsasabihan ko lamang itong si Trinidad dahil masyado siyang magalaw. Trinidad, makinig ka na lamang sa sinasabi ni Juan. Hindi kanya lulubayan hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pinipinta. Ako ay nahahapo na. Baka naman gusto mo na ikaw ang pumalit sa pwesto ko. Ayos lang sa akin, dahil nagawa ko na ito noon. Ako ang naging modelo bilang isang paring taga-Ehipto sa kanyang Ang Kamatayan ni Cleopatra. Tama iyon. Kaya kung ako sa iyo, Trinidad, sumunod ka muna sa akin. At ngayon, sinabi mo naman na ayos lang. Kailangan ko ng modelo para kay Rahas si Katuna. Maaari bang ikaw na lamang? Kumpadre, maaari bang bawasan mo ang iyong paggalaw? Hindi magiging maayos itong larawan. Ginawa ko na ang lahat. Hindi pa ba sapat? Ako ba ay nakakaabala sa inyong dalawa? Hindi naman. Pinagsasabihan ko lamang itong si Trinidad dahil masyado siyang magalaw. Trinidad, makinig ka na lamang sa sinasabi ni Juan. Hindi kanya lulubayan hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pinipinta. Ako ay nahahapo na. Baka naman gusto mo na ikaw ang pumalit sa pwesto ko. Ayos lang sa akin, dahil nagawa ko na ito noon. Ako ang naging modelo bilang isang paring taga-Ehipto sa kanyang Ang Kamatayan ni Cleopatra. Tama iyon. Kaya kung ako sa iyo, Trinidad, sumunod ka muna sa akin. At ngayon, sinabi mo naman na ayos lang. Kailangan ko ng modelo para kay Rahas si Katuna. Maaari bang ikaw na lamang? Ito ang mga tinirhan ni Rizal sa Heidelberg, Alemanya. Sa loob ng klinika ni Dr. Becher. Inang, kayo na po ang susunod. Sige, salamat. Kamusta? Sino ho ang pasyente? Ito ang anak ko. May pag-asa pa po bang makakita siya ng normal? Sapagkat duling po ang mga mata niya. Sige, titingnan natin. Halika dito na, i-check natin ang mata mo. Okay, ang anak niyo ay may cross-eye. Karaniwan ho talaga ito sa mga bata, lalo na sa may mga edad 6 pababa. Susubukan pa rin natin ang iba't ibang paraan, gaya ng pagtatakip ng isang matang may ayos na kondisyon upang mapuwersa ang isa niyang mata hanggang sa maging normal ito. May mga eye exercises din ho tayong gagawin. Ngayon, kung hindi ho siya gagaling doon, surgery na ho ang gagawin natin.
Bukod sa mga kaalamang napupulot niya sa pakikinig sa panayam ni Dr. Betcher, nagtrabaho rin si Rizal kay Dr. Javier Galezomski. Pauwi na si Rizal galing sa klinika. Masaya niyang pinagmamasdan ng hardin sa Heidelberg. Kay gandang pagmasdan ng mga bulaklak at halaman. Mahal kong halaman, patawarin mo ako sa aking pagkakas. Lumayo man ako, puso't isip ko'y sa'yo lamang nakalaan. Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang aking babalikan. Nabalitaan niyang interesado si Profesor Ferdinand Blumentritt sa wikang Tagalog, isang Austrianong propesor sa pamantasan ng Leitmeritz. Ginoong Blumentritt, isang karangalan ang sumulat sa iyo. Gayon din ang malamang ninanais ninyong matutunan ng wikang Tagalog. Kaya naman taas noo akong ako'y Pilipino. Narito ang aklat na pinamagatang Arithmetica. Makatutulong ito sa iyong pag-aaral ng aming wika. Kalakip din ito ang aking larawan upang magsilbing pagkakakilanlan. Umaasa akong isang araw, ikaw ay aking makikita. Ang iyong kaibigan, Jose Mercado. A las flores de Heidelberg. Id a mi patria, id extranjeras flores, sembradas del viajero en el camino, y bajo su azul cielo. Si Dr. Jose P. Rizal ay narating ang Berlin, Alemanya dahil sa iba't ibang layunin. Una na dito ay upang mapalawak lalo ang kaalaman sa ophthalmolohiya, upang madagdagan ang kaalaman sa agham at sa wikang Aleman, upang magmasid sa kalagayang politikal at kabuhayan ng Alemanya, upang makilahok sa mga kilalang siyentipikong Aleman at upang makilimbag ang kanyang ginagawang aklat na Noli. Sa wakas at natapos ko na rin ang aklat na ito. Ngunit, paano kaya ito mapapalimbag, gayong hindi sapat ang aking salapi? Aking kaibigan, halika at tumuloy ka sa aking tinitirhan. Salamat, kaibigan. Kamusta ka na? Kay tagal na rin noong tayo nagkita. Katatapos ko lamang ng medisina sa Espanya, Rizal. Ikaw, kaibigan, kamusta ka na? Isang nakakatuwang balita. Sa katunayan ay natapos ko na ang aking sinusulat na aklat na Noli. Ngunit wala akong salapi para maipalimbag ito. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Pahiramin muna kita ng salapi. Isang napakalaking tulong yan. Tatanawin kong isang utang na loob ang iyong ginawa. Sa panahong din ito, naranasan ni Rizal ang matinding hirap at pagkakasakit. Natulungan din siya ni Maximo Viola sa suliranin na ito. Pagkatapos ng Pasko ng 1887 ay humanap na sila ng murang palimbagan. Natapos ang paglimbag noong Marso 21, 1887. Maaari pong magtanong, magkano po kung 2,000 CP ang ipapalimbag namin? 300 piso lamang po. Ayos to. Di hamak na mas mura kaysa sa iba. Mula dito ay pumasyal din sila sa Leitmeritz kay Blumentritt. Blumentritt. Ikaw ba yan? Oo, ako nga ito. Nakatutuwa at nagkita at nagkausap din tayo ng personal. Dati ay hanggang sa sulat na. Tama ka riyan. Ito nga pala si Viola, ang aking kaibigan. Ikinagagalak ko kayong makilala, Ginoo. Ako man, Ginoo. Umuwi si Rizal sa Calamba. Ina, Kuya Pasiano, heto na po ako. Jose? Anak? Ikaw na ba yan? Kita
tagal kong hinintay na makita kang muli, anak. Ako man ina ay nananabik nang muli kayong makita, maging ang aking mga kapatid. Pumunta si Rizal sa bahay nila Leonor. Sino po ang hinahanap ninyo, Ginoo? Nariyan po ba si Leonor? Naku, wala na sila rito, Ginoo. Si Binibining Leonor ay nagtungo na sa Dagupan, Pangasinan kasama ang kanyang pamilya. Naging tanyag si Rizal sa kanilang lugar. Kilala mo ba si Rizal? Oo, si Yaong manggagamot na nag-opera sa mata ng kanyang ina at nagtagumpay siya. Siya raw ay kilala sa tawag na Dr. Uliman dahil siya ay nakapag-aral sa Aleman. Si Rizal ay nakapagtayo ng klinika na kumita ng 900 sa unang buwan at 5,000 sa buwan ng Pebrero. Nakapagtayo rin siya ng isang gymnasium upang makaiwas ang mga kabataan na nagugumon sa sugal at maging malusog ang kanilang mga katawan. Nasa bahay at nag-uusap ang mag-anak. Marahil anak ay mainit ang iyong pangalan sa tenga ng mga frailes. Ang nobelang Noli mo, ang di umano ay sumisira sa integridad ng simbahan. Tama ka, ina. Pinalalahanan ko na rin siya na huwag munang umuwi rito sa ating bansa. Sapagkat ang turing sa kanya ng mga frailes ay pilibistero at subversibo. Mahal na gobernador, ito po ay hindi makatarungan. Nawa po ay magawan po ninyo agad ng paraan. Ako po'y lilisan na. Magandang araw, Gobernador Terrero. Isa siyang erehe. Kahihiyan ang dulot niya sa ating orde. Tama, erehe. Bukod doon, isa din siyang pilibustero. Napakalakas ng loob niyang kalabaning tayo. Tawang kaguluhan lamang ang dulot niya. Peste. Magandang araw mga padre. Ano po ang aking may paglilingkod sa inyo? Nais po naming ipaalam sa inyo, mahal na gobernador, na ang aklat na isinulat ng tampalasang Dr. Rizal na iyon ay isang sakit na dapat puksain. Siya nga, gobernador. Ang akdang iyon ay hindi likha ng isang tao, bagkus ng isang demonyo. Hawang kasinungalingan at mga paninira na walang sapat na mga batayan. Ngunit iyon ay isang aklat lamang mga padre. Maaring iyon ay isang aklat lamang, mahal na gobernador. Ngunit ito ay nagdudulot ng ligalig sa buong kolonya. Ligalig? Kaguluhan? Nakatatakot! Hindi kaya nadadala lamang kayo ng nunggalit para sa may akda ng aklat na yun? Na nagugat pa, noon pa man. Hindi natin ito dapat baliwalain. Hindi natin alam kung ano pa ang maidudulot ng masamang aklat na ito. Hindi lamang kaming mga fraile ang kinakalaban nito. Maging kayo, gobernador, at ang inyong pamahalaan. Nagtataglay ang nobela ng mga supersibong ideya. At kung atin itong babaliwalain, baka magulat na lang tayo na isang araw ay wala na ang kaayusang pinaghirapang ipatupad ninyo, mahal na Gobernador Terrero. Baka mabaliwala lamang lahat ng pinaghirapan ninyo at maging ang inyong reputasyon. Ano ang nais ninyong mangyari? Ano ang iyong system? Nais naming ipatigil ninyo ang reproduksyon ng aklat na ito. Siraan ang bawat sisig nito. Bigyan ng karampatang parusa ang Dr. Rizal na iyon upang maturuan siya ng leksyon at hindi na muli pang magtangkang lumikha ng masamang aklat tulad ng Noli Me Tangere. Tama, parusang nararapat para sa kanya. Gawin niyo po ang nararapat para sa simbahan at pamahalaan, mahal na Gobernador. Kami ay lilisan na, mahal na gobernador. Gabayan nawa kayo ng dakilang nila. Bigyang linaw ang inyong kaisipan ukol sa kasamaan ng aklat na ito. Dalhin mo sa akin ngayon si Dr. Rizal. Mahal na gobernador, narito na po si Dr. Jose Rizal. Papasukin mo. Magandang araw, gobernador. Magandang araw din naman. Maupo ka, Doktor. Maaring nagtataka ka kung bakit bigla kitang ipinatawag, Doktor. Ngunit alam kong hindi rin naman lingid sa kaalaman mo na maraming tumutuligsa sa sinulat mong nobela. Marami nang dumulog sa akin ukol dito.
iba't ibang mga paratang na kinakabit dito. Kung kaya't nais ko ring marinig ang iyong panig nang sa gayoy makagawa na ako ng karampatang hakbang. Mahal na gobernador, nais kong maging tapat sa'yo. Hindi ko po nais makasakit ng kanino mang damdamin nang isulat ang Noli Me Tangere. Tanging hangad ko lang ay isalaysay ang aking mga nasaksihang kaganapan dito sa kolonya. Wala po itong bahid ng paninira o anumang pagtuligsa sa panig man ng simbahan o pamahalaan. Ngunit bakit kaya gayon na lang ang galit sa iyo at sa iyong akda? Nais kong mabasa ang iyong nobela. Maaari mo ba akong bigyan ng sipi ng Noli Me Tangere? No problema, gobernador. Agad ay bibigyan ko kayo ng sipi. Matapos kong basahin ng iyong akda, ay napagtanto ko, isa kang kahanga-hanga at nagagalak ako sa katapangan mong ilahad ang ilang kalagayan sa ating lipunan. Ngunit tulad nga ng aking nailahad na sa iyo ay maraming tumutuligsa sa iyong nobela. Iniisip nila ang masyadong mapanghas ito, kung kaya't dapat na kaagarang supilin. Subalit mukhang hindi lamang ang iyong akda ang nais nilang mawala sa kanilang landas, kundi maging ang may akda nito. Hindi ko ibig na magdulot ng legalit sa iyong kaisipan at seguridad, ngunit batid kong nauunawaan mo ang tunay na kalagayan sa ngayon. Mahal na gobernador, narito na po ang Teniente Andrade. Papasukin mo. Isang magandang araw, Gobernador. Doktor, ito si Teniente Jose Tabiel de Andrade. Siya ang aking itinalaga upang ikaw ay bigyang proteksyon. Teniente, ito naman si Dr. Jose Rizal, isang kapita-pitagang tao na may mga dakilang talento. Nais kong siguraduhin mo ang kanyang kaligtasan sa lahat ng oras. Mahal na gobernador, narito po ang mensaherong ipinadala ng Monsignor Pedro Payo. Patuloyin mo. Magandang araw. Liham po para sa inyo, mahal na gobernador. Diyos Mabalos, Gobernador. Kalakip ng liham na ito ang dokumentong sumusuporta sa isinagawang pagsusuri ng Universidad de Santo Tomas sa pamumuno ng isang rektor na si Gregorio Echevarria. Napatunayan sa pagsusuring isinagawa na ang nobelang Noli Me Tangere ay isang masamang aklat na isinulat ng isang erehetika at filibusterong si Jose Rizal. Siya at ang kanyang akda ay kalaban ng simbahan at maging ng pamahalaan, mahal na gobernador. Nais namin ang karampatang aksyon ng inyong tanggapan. Bakas sa mukha ng gobernador ang pagtutol sa inilahad ng praile ukol sa pagsusuring isinagawa. Nais ko ng isang malinis na pagsusuri. Nais ko ng walang bahid dungis na ulat. Marapat lamang na ang permanente de sensura ang dapat na magsagawa nito. Mahal na gobernador, narito po si Fray Salvador Font. Patuloyin mo. Magandang araw, mahal na gobernador. Batay sa isinagawang pagsusuri ng lupon ng permanente de sensura, kaloob ang tiwalang ibinigay po ninyo, ay napatunayang ang nobelang Noli Me Tangere ay hayagang lumalaban sa simbahang katoliko at sa pamahalang Espanya, kung kaya't inirekomenda ng lupong ito ang pagbawal sa pagkopya ng sipi nito at maging ang pagbabawal na basahin ang nasabing aklat. Maraming salamat, maaari ka nang umalis. Muling ipinatawag ng gobernador si Dr. Rizal. Nagagalak ako muling makita ka, Doktor. Batid kong alam mong lalong lumalala ang sitwasyon. Mas dumarami ang tumutuligsa sa iyong akda. Maging ang mga senador sa Kortes. Ilang babasahin na rin ang nailathala upang paratangan ka at ang Noli Me Tangere. Nariyan ang kwestiyones de sumo interes at kaigyat kayo.
Maging ang pahayagang Espanya moderna ay may inilathala na rin. Alam kong sa kabila nito ay mayroon pa rin namang nakapanig sa iyo, Doktor. Ngunit masyadong mapangahas ang mga sumasalangan. Buhay mo ang nakataya. Kung kaya nais ko sanang hilingin ang iyong paglisan sa kolonya, kasama ng iyong buong pamilya. Ito ay pansamantala lamang. Hayaan muna natin na lumamig ang mga bagay-bagay. Huwag ka sanang mabagabag, Doktor. Ito ay hindi pagtatapon sa iyo at hindi rin naman upang pagkaitan ka ng karapatan. Ito ay isang payo para sa iyong tiyak na kaligtasan. Nawa ay iyong bigyang konsiderasyon. Walang nagawa si Dr. Rizal at kung kaya't nilisan nga nito ang Pilipinas.